sineryoso lang ng gobyerno yung pagsasabatas ng ICAIC na panukalang batas ng mga kasama rin natin dito, maaari sanang na-secure yung mga kagamitan at ilang mga impormasyon na hawak-hawak ni Yusek Cabral. Kaya hindi po pwedeng magmalinis ang administrasyon sa nangyari kay Yusek Cabral. Ito ay bunga ng kapabayaan. Matagal nang sinasabi ng mga kasama dito sa House of Representatives, inutil ang ICI. At binibigyan natin ng solusyon para bigyan ng pangil at sapat na kapangyarihan ng ICI na masiguro yung mga impormasyon na makakatulong at magbibigay kasagutan sa tanong ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng mga manggagawa. Kaya nakakalungkot itong nangyari kay Yusek Cabral dahil isa siya sa mga sentrong figure dito sa usapin ng flood control scandal. Isa siya sa mga utak at siya nakakaalam ng pasikot-sikot hinggil sa kung paano ba talaga gumagana o pinagpaplanuhan itong pag-allocate ng mga pondo at ng mga proyekto sa mga politiko. Kaya hindi po pwedeng masabi na ang pamahalaan ay magmamalinis dito sa usapin na ito. Accountable ang administrasyon dahil hinayaan niya na humantong ang sitwasyon sa ganito na kung saan namatay nga si former Yusek Cabral. Kaya patuloy pa rin ang panawagan ng mga kasama dito na kung seryoso talaga ang pamahalaan ng ating gobyerno, hindi sapat na i-prioritize lang. Dapat i-certify as urgent na itong ICAIC bill. Kaisa ang mga manggagawa sa panawagan na imbestigahan ang mga kaganapan hinggil sa pagkamatay ni former Yusek Cabral. Ay sana tignan natin ang mga empleyado at mga opisyal ng DPWH bilang mga importanteng resource persons at hindi necessarily mga complicit sa mga krimen na ito, kung hindi din po mga very valuable na witnesses. At ang pinaka-importante na hakbang sa tingin ko po ngayong araw na ito ay siguraduhin natin ang seguridad ng lahat ng mga staff ni Yusek Cabral sa DPWH Central Office of Planning Services. Ang dating director ng Planning Services na ngayon po ay na-promote na maging Assistant Secretary ay si Ginoong Alex Bote. At sa mga files ni Yusek Cabral, meron listahan ng mga encoders ng mga line items. May mahigit kumulang 39 na mga lines na mga encoders, pero baka kalahati or sabihin po natin 20 lang sa mga ito ay mga tao, kasi ang iba naman po na mga nakalagay dito ay hindi naman pangalan ng mga tao. Pero sabihin po natin may mahigit kumulang 20 na encoders sa mga insertions na sa files ni Yusek Cabral. Sabihin na lang po natin yung buong Office of Planning Services sa DPWH Central Office. Sana siguraduhin natin ang kanilang seguridad dahil I'm sure our colleagues here can also add. May ilan ng iba pang mga opisyal ng DPWH na pumanaw sa nakaraang mga buwan at wala pong dahilan na dahil sa kahalagaan nito na hindi natin ma-ensure na wala ng opisyal ng DPWH na mamamatay sa mysterious circumstances pagkatapos po nito. Alright mga kababayan, no? So all set na itong gagawing investigation, no? Dito ng kamera sa pagkamatay nga ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, mga kababayan, no? Although nanghinayang po sila dahil maraming alam, maraming information nga itong si Yusek Cabral, no? Patungkol doon sa mga
flood control corruption dahil alam niya yung mga pasikot-sikot, no, yung mga ginagawa nila doon sa opisina ng DPWH patungkol dito sa pag-allocate ng mga budget, mga kababayan, dito nga sa mga flood control at ano pa man, no, mga proyekto dito sa DPWH. At dito po sinabi po ni Congressman Eli San Fernando na accountable at hindi pwedeng magmamalinis itong gobyerno ngayon, no, ang administration, dahil hinayaan lang na mangyari ito kay dating USEC Undersecretary Catalina Cabral, no, at lalo na dito po sa mga ebidensya, mga kababayan, na hawak ni dating USEC Cabral, no, at dito po hinihingi din po ni Congressman Leandro Leveste na ingatan, no, protektahan itong mga katrabaho noon ni USEC Cabral dito sa DPWH. At para po sa aking opinion dito, mga kababayan, no, kung itong gobyerno talaga ngayon, yung Marcos admin, kung hindi lang po talaga niya inabolish, no, first day ng kanyang pagka-presidente ay tinanggal niya na agad itong PACC or yung Presidential Anti-Corruption Commission na dati nung panahon ni Per Ade, si Commissioner Bilhica, no, sila yung nag-iimbestiga dito sa mga opisina at opisyalis ng gobyerno, mga kababayan. Kaya talagang hindi na kailangang i-analyze, no, bakit nila tinanggal or unang araw pa lang ni PBBM sa Malacanang ay inabolish na agad itong PACC. At hanggang ngayon, no, nung pumutok na itong flood control corruption ay saka pa lang niya bumuo ng isang independent commission, mga kababayan, no, na wala din namang silbi. Inutil din naman itong ICI na ginawa niya dahil hanggang ngayon ay ano lang naman, for show lang, mga kababayan, no, itong ginagawa ng ICI. At humingi nga po ng additional kapangyarihan, no, itong ICI, pero hindi naman po pinagbigyan ng Congress dahil kulang na kulang po yung pangil talaga, no, kulang ang kapangyarihan ng ICI para mag-imbestiga at mag-prosecute, no, dito sa mga involved dito sa corruption, mga kababayan. At sinabi nga mismo ni Ombudsman Boying Remulla, no, na ilang buwan na lang itatagal nitong ICI at mawawala na, matatanggal na, mga kababayan, dahil yung trabaho naman ng ICI talaga ay trabaho ng ombudsman at ng DOJ. So parang duplication lang, mga kababayan, no. Meaning nagsasayang lang ng resources itong gobyerno ngayon, no, na nag-iimbestiga pa, pero yung ombudsman naman pala at yung DOJ naman kaya namang gagawin yun, no, or kayang gawin yun. At gumawa pa ng ICI, no, or Independent Commission for Infrastructure, para kunwari ay isipin ng taong bayan na seryoso yung gobyerno na panagutin, no, imbestigahan yung mga involved dito sa mga corruption. Pero until now ay wala pa naman malaking achievement ng ginawa, mga kababayan, no, ng ICI. So hanggang ano pa lang sila pag-file ng kaso, no, wala pang nakulong, mga kababayan, no. At pinagmamalaki pa ni PBBM na sinabi niya ay may magpapasko na sa kulungan, mga kababayan, no. So yun pala ang ibig niyang sabihin, magpapasko sa kulungan si Sara Diskaya. Ayan yung mga maliliit na mga kasabwat, mga kababayan, no, yung mga opisyal ng DPWH na talagang ginamit lang nila, pero yung mga main proponent, yung mga utak talaga ay wala pang nakulong, mga kababayan, no, at wala pang nakasuhan talaga siguro, no. Parang wala akong narinig na kinasuhan na talaga, parang recommendation pa lang ata ng DPWH na kasuhan pati itong si dating House Speaker Martin Romualdez, bukod doon kay Saldico, mga kababayan, na at large, no, na kinakasuhan na nila pero hindi pa po nahuli, hindi pa nila nakulong, no, si Saldico. Kaya talagang itong mga statement ni PBBM ay talagang hindi nakapaniwala, mga kababayan, no, para sa akin. Pag sinabi niya yan ay sa isip ko hindi na ako naniwala dyan dahil kabaliktaran yung mga nangyayari doon sa kanya mga statement. At tingnan mo ngayon, siya na mismo yung nagbabalita, mga kababayan, no. Dati ay hindi siya nagsasalita, yung mga podcast niya, pero ngayon ay nagbabalita na siya sa taong bayan, no. Pero yung mga sinasabi niya naman dito sa kanyang mga podcast, dito sa kanyang mga sinasabing balita ay not relevant naman, no, irrelevant doon sa mga big issues, mga kababayan.
doon sa itong pinakaabangan ng lahat na makulong na itong mga flood control kurakot, no? Lalo na itong mga proponents, itong mga congressman, senator, kung meron man, dapat sila ang uunahin niya at siya nga mismo dinawit ni Saldico na nag-utos sa kanya na mag-insert ng bilyon-bilyon. Diyan pa lang talagang questionable niya yung kanyang sinseridad dito, mga kababayan, sa flood control corruption, no? Kasi siya mismo ay binanggit po ni Saldico. At sa aking opinion, mga kababayan, hindi naman magagawa yan ni Saldico kung siya lang, dahil marami pa pong matataas na opisyalis sa kanya, no? Siya lang naman yung appropriation committee chairman nung panahon niya, nung 2022 hanggang 2025. So ngayon, mayroong bill na ginagawa ngayon ng Kongreso, no? Sila Congressman Eli San Fernando, itong ICA-IC, mga kabayan, no? Or Independent Commission Against Infrastructure Corruption. So sana daw ay sertipikahan ni PBBM na urgent ito at magawang batas na agad, mga kababayan, no? Itong ICA-IC, baka naman ay hindi niya i-certify as urgent. So hindi ito mangyayari, mga kababayan, dahil sa pool yung mga kurakot dito. Kapag ito ay maging batas, hindi lang ito presidential decree, no, or executive order, ay talagang maglalast ito, mga kababayan, hanggang kung sino man yung magiging presidente in the future ay batas na ito, hindi na po ito pwedeng tanggalin, no? At ito yung mag-iimbestiga talaga dito sa mga kurakot, no, dito sa gobyerno, bukod sa ombudsman, mga kababayan, dahil yun yung ngayon, yung ombudsman yung magfa-file ng case ng mga or sa mga opisyalis, no, ng gobyerno. At asahan natin, mga kababayan, no, na kung magsimula na po itong hearing dito sa Kamara, dito sa pagkamatay nga dito ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, ay sana maging maangas, no, yung mga congressman na nag-imbestiga noon sa confidential funds ni VP Sara at doon sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Sana ay lumabas yung mga angas na mga congressman noon na dito nila rin yung angas nila sa mga pag-imbestiga nila dito sa pagkamatay kay Yussi Cabral, no, na may kinalaman dito sa flood control anomaly. Dahil napansin ko lang yung mga quadcom dati ng mga congressman na maiingay na ang lakas mang trip, no, na mag-contempt, ay ngayon ay tahimik dito sa flood control corruption, mga kababayan, no? Para ngayong napansin lang natin na maangas dito, talagang kinukontra yung mga kapwa congressman, ay itong sila Congressman Kiko Barsaga at itong si Congressman Leandro Leveste, mga kababayan. Talagang all out din yung kanilang kahit na sino ka, kasama ka sa trabaho, pero pinangalanan talaga nila, mga kababayan, no? Very vocal po sila. Unlike nung quadcom, mga tricom congressmen na talagang napaka tahimik, mga kababayan, bahag ang buntot nila ngayon dito sa corruption sa flood control. Di ko alam kung anong nangyari. Baka may something, no, hindi natin alam. Sana dito sa pag-imbestiga ngayon sa pagkamatay ni dating Yussi Cabral na may kinalaman dito sa flood control corruption, ay sana ay maging maangas ulit sila, mga kababayan, no? Maririnig natin na pinag-aanuhan nila dito, no? Talagang binabati ko sila ng husto at i-contempt yung mga involved dito sa corruption, mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito, mga kababayan? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.